taan ninyo na si Rowena Guanzon at yung may-ari ng Kangkong Chief, no? Kangkong Chips na sikat ngayon si Josh Mujica, mga kababayan. Akala ko, sabi ni Guanzon, akala ni Guanzon ang pinakamayaman daw sa Pilipinas ay ang mga may-ari ng Mang Inasal. Kasi bata pa lang, bilyonaryo na. Pero si Josh Mujica daw, ay bilyonaryo na in 21 years old. Pero mga kababayan, nagkakamali po kayo. Bilyonaryo po. Itong apo ni Digong. Bilyonaryo apo ni Digong. Tignan nyo Ito mga kababayan. May nakarating lang pakinggan ninyo. Manyakes ang ako ang uyab, gusto pirmi mo tuwad, bilang kad mulit Manyakes ang ako ang uyab, diligyot papalibat, naughan ko ng luspa. Sa una ganahan kay koglamikon, tapos pagabot sa kama kay manyakon. Ito mga kababayan. Ito po ay napanood ko sa post ni Pilipinas sa pagbabago. Bakit mga kababayan? The netizen asked the lavish lifestyle of Congressman Omar Duterte. Ang iyang mga babae travel abroad, it possible Omar Duterte got 160 girls. Talo si Digong. Kung ang lolo 13 ang girlfriend, ang apo 160 girls. Yeah? Pro BBM halata. Pro BBM naman talaga ako Sino bang nagsabing prosara ako? Ayaw ko sa magnanakaw. Yun ang totoo. Kung sabi niyo si Marcos magnanakaw, ba't walang Marcos na nakukulong? Tanong ko, sa Dunga Duterte, may nakulong ba? Mayroon, yung tatay mismo. Sakit, no? Ito po ngayon mga kababayan, ang nireaksyonan nila. Another year, another girl. Omar Duterte brings new girl to Suna. Ito po, the netizen asked the lavish lifestyle of Congressman Omar Duterte. Ang iyang mga babae travel abroad, it possible Omar Duterte got 160 girls. 160 girls equals to 160 branches. He owned of 7-Eleven. Omar Duterte become billionaire at young age without educational attainment. Tignan ninyo, mga kababayan. Mamirian Suzuki, maraming salamat po sa yung palipad. Thank you so much. So, nakalagay dito, 160 girls equals to 160 branches of 7-Eleven that he own. So, si Omar daw ay become billionaire at young age without educational attainment. So, basahin natin mga kababayan. Ang nakalagay dito. Ayan. So, no educational record except become barangay chairman. Kasi ang mga netizen, mga kababayan, gustong i-lifestyle check si Omar Duterte na apo ni Digong. Meron daw itong jowa na 160 at 160 din daw na 7-Eleven sa Davao City. Ito ang sabi dito sa Pilipinas sa pagbabago. Ito po i-post nila. The netizen asked the lavish lifestyle of Congressman Omar Duterte. Ang iyang mga babae travel abroad. It possible Omar Duterte got 160 girls. Tapos 160 girls is equals to 160 branches he own of 7-Eleven. Omar Duterte become billionaire at young age without educational attainment. So, hindi ko lang alam mga kababayan, kung ito na-share lang reaksyonan ko lang. Pwede naman nating i-check kung ano ang educational attainment, di ba? Ni Omar Duterte. Kasi may Google naman, imposibleng walang Wikipedia ito. Omar Duterte educational attainment. Ito mga kababayan. Omar Duterte. Ito na, Wikipedia. Ito Wikipedia yan. Basahin natin. Omar Duterte
or Omar Vincent Sangkula Duterte, born January 26, 1994, is a Filipino politician who has served as the representative of Davao City 2nd District since 2025. He is the eldest son of Davao City 1st District Representative Paulo Duterte and first wife Lubele Sangkula. His paternal grandparents are former President Rodrigo Duterte. Ayan, Duterte was born out of wedlock, 18 years old Paulo Duterte and Lovela Sangkula, January 26. Ito, nakalagay dito, mga kababayan, syempre makikita naman natin dito kung ano ang kanyang educational attainment. Wala pong lumalabas, mga kababayan. References, ito, controversies. In 2020, during the COVID-19 pandemic lockdown, Duterte was involved in an incident at SNR membership shopping Davao where he was accused of cutting akiki or akwiki, ang pagbasa nito. He and his father later publicly apologized concerning the incident. Mayroon pala siyang nagawang controversial sa SNR Davao City na pinutol itong anong pag-ibig sabihin nito, mga kababayan? Ayun cutting ba pagbasa nito? Q-U-E-U-E. Hindi ko alam kung ano yan, mga kababayan, ibig sabihin. Na daw, 2020 during the COVID-19 pandemic lockdown, Duterte was involved in an incident at SNR membership shopping Davao where he was accused of cutting akiki or kuwi. He and his father later publicly apologized concerning the incident. Hindi ko sure kung totoo yan na meron siyang 160 branch ng 7-Eleven sa Davao. Q po ang basa niyan, linya po. Parang ano siya, parang sumapaw. Di ba? Yung pila. Q or pila. Oo. Parang sumingit. Nakipag-away. Kaya pala tas nagsorry daw yung mag-ama dahil sa incident. Malamang sa katas na mga illegal money galing sa pinambili ng franchise of 7-Eleven, sabi ni Ma'am Elena Garcia. Kita nyo, mga kababayan, nagtatanong lang naman ako, hindi po ako dito gumagawa ng gumagawa ng issue kasi nga ito po yung post. Netizen asked, ito mga kababayan, at actually mga kababayan, ay ipinost din po ito ni, sinong nagpost nito? Si Coach Jarrett yata. Mga kababayan, pinost din yata ito ni Coach Jarrett. Ito po Netizen asked the lavish lifestyle o wife of Congressman Omar Duterte and Omar Duterte how become billionaire at young age at 160 branch. Ito na nga, mga kababayan. Yan po ang tanong ngayon. Netizen asked the lavish lifestyle wife of Congressman Omar Duterte, son of Pulong Duterte in Davao. Netizen asked how come Omar Duterte become 160 branches of 7-Eleven at the young age become billionaire without educational attainment. Tanong ko lang, mga kababayan. Tanong ko lang. Actually mga kababayan, pasensya na kayo, hindi ko alam yung ganyan-ganyan kasi hindi naman kasi ako mahilig mag-SNR kasi pangmayaman lang talaga yung mag-SNR Oo. Hindi ko alam yung yung mga pila-pila na yan, Hindi nga ako pumunta ng mall Pag pumunta ako ng mall, siguro pag kumain lang ako mang inasal. Pero yung pila-pila, SNR, never pa ako nakapasok diyan. Diyos ko po, mga kababayan. Kahit baliktarin man ang mundo, mamatay man si Digong ngayon, never pa ako nakapasok dyan sa SNR. At saka hindi ko trabaho yung mga kababayan, yung tawag doon, yung pumila-pila, yung mang sumingit sa pila. Never akong nakapasok dyan, pero may gold member po ako sa SNR.
Mga kababayan, hindi ko alam yan. Wala kong alam yung mga kukukupila pala. Nakala ko pagbasa niyan eh. Pasensya na po kayo. Pero gold member po ako dyan sa SNR. Nako. Never ako pumunta dyan. Naka-gold member lang naman ako dyan. Pasensya na kayo mga kababayan na. Lahat na nga ata siguro may naka-platinum, naka-gold member ata ako sa lahat ng tindahan. Oo, ang hindi lang siguro ako platinum gold member sa ano ba? Sa IKEA. Hindi naman kasi ako bumibili ng kahoy. Di ba? Alam nyo, gusto ko dyan sa SNR, yung lechon manok nila. May init pa. Tapos alam nyo yung ano nila, yung lechon na belly ba yun? Yung malaki? Ma'am Ana Estrabon, ako sa totoo lang, kung anong meron ka, ito I will tell you frankly mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating Pilipino, na kung meron man tayong kaya sa buhay, no, kung ma-afford man natin, wag nating ipagkalandakan. Wag po nating ipagkalat. Kasi bakit? Dahil po sa pagpa-flex natin, dyan po tayo mapapahamak. Kung meron ka man, kung meron ka mang kaya, kung afford mo man, wag mong wag mong ipagkalandakan, wag mong i-flex. Bakit? Hindi mo alam na kada flex mo ng card, may QR code yun, manakawan ka. Good luck ka sa pinaghirapan mo. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ano mang meron kayo, kung mahagip man yan sa kamera, pasensya na. Di ba? Kung hindi mahagip, manahimik ka na lang. Oo.